tumawag sa akin yung aking kaibigan. No? Sabi niya, Pastor Alan, alam mo na ba ang balita tungkol kay Pastor M? Okay? Alam niyo naman kami, mga pastor, hindi lang kami gumagawa ng message, magaling din kami magmarites. Okay? Pagbigyan niyo naman na kami. Okay? Diyan kami nakakagawa ng illustration eh. Kaya, hindi, sorry. Baka wag na kayo, hindi niyo na ikukwento yung buhay niyo sa akin. Okay? So, nung nalaman ko, no, sinabi niya na wala na siya sa ministeryo. Okay? Dahil sa malaking problemang kinakaharapan niya ngayon, siya po ay nahulog sa tukso. Talagang ako ay nabagabag nung panahon na yon, ng lumo, ng lungkot ako. Sapagkat itong tao na to ay labis kong hinahangaan. No, pagdating sa mga preaching, ang galing, mapapawaw ka talaga sa preaching niya. No? Hindi lamang yon, ang galing niya sa mga Bible study, sa lahat ng mga gawain ng Panginoon, napakagaling ng tao na to. Yun lamang dahil sa isang pagkakamali, nawala siya sa panunungkulan sa Panginoon. Hindi ko sinasabi ito dahil gusto kong ipagkalat at dumami ang mga marites. Okay? Sinasabi ko to bilang babala kung gaano mapanganib ang tukso. Na wag nating babaliwalain ang tukso. May mga nakakapagsabi na, hindi ako kayang tuksuhin. No? Alam nyo mga kapatid, ang tukso ay isa sa mga mabisang paraan ng ating kalaban upang tayo ay mawasak. Can you imagine, matapos niyang alagaan ng kanyang pamilya sa mahabang panahon, matapos niyang alagaan ang kanyang napakagandang karangalan, ang kanyang pangalan, dahil lamang sa maling desisyon, nawasak ang kanyang pamilya, nasira ang inalagaan niyang pangalan for almost thousand of years. Years. Okay? Maging yung anak niya, matindi yung galit sa kanya. No? Ikaw yung hinahangaan ko. Ikaw yung sinusunod ko. Lahat ng mga tinuturo mo sa akin salita ng Panginoon, sinunod ko yan. Ngunit bakit ganito ang ginawa mo sa amin? Mga kapatid, huwag nating maliitin ang kalaban natin. Pinag-aaralan ng kalaban natin ang ating buhay at alam niya kung paano tayo wawasakin. Kaya mga kapatid, kinakailangan maging alerto tayo palagi sa mga gawain ng ating mga kaaway, ng ating kalaban. Dahil sa isang iglap lang, kayang masira ang buhay natin. Paano nga ba natin maiiwasan ang laban na to or ang temptation na to? Sa araw na to, ito ang nais kong ibahagi, no? Hindi lang natin iwasan ang tukso, kundi dapat marunong tayo kung paano labanan ang tuksong ito. Sa araw na to, may nais akong ibahaging 4 na prinsipyo kung paano natin mawawakasan or paano natin malalabanan ang tuksong ito. Una sa lahat, kinakailangan matuto tayo sa pagkakamali ng ibang tao. Isipin natin kung ano ang nakasira sa buhay ni Adam and Eve. Napakaganda ng buhay ni Adam and Eve nung unang panahon na yon. Ngunit dahil sa maling desisyon, nasira ang buhay ni Adam and Eve. Hindi lamang sila, maging tayo, nadamay tayo sa maling desisyon. Bakit nga ba napakadali para sa ilan o para sa karamihan ang matukso? Ano ang dahilan at madali sa atin ang matukso? Marahil sa iba nating kapatiran, nakakapag-isip na okay lang siguro dahil ako ay naligtas na.
Bakit ganun na lamang kadali at tila parang wala na silang takot sa ating Panginoon? O tila parang wala nang takot na sila ay maparusahan ng Diyos. Alam nyo dito sa 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 5, binalaan ni Pablo ang mga kapatiran natin sa Korinto. Sabi niya dito, mga kapatid, nais kong malaman nyo ang mga nangyari sa mga ninuno natin na mga sumunod kay Moses. Silang lahat ay nililiman ng ulap sa kanilang paglalakbay at nakatawid sa dagat. At lahat ay nabautismuhan kay Moses sa ulap at sa dagat. Kumain silang lahat ng pare-parehong pagkaing espiritual at uminom ng parehong inuming espiritual. Uminom sila mula sa espiritual na bato na sumubaybay sa kanila, at si Kristo ang batong iyon. Verse 5, gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang karamihan sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa disyerto. Can you imagine kung gaano na kaganda ang buhay ng mga Israelita? Sila ay iniligtas ng Panginoon mula sa pagkaalipin. Hindi lamang yon, habang sila ay naglalakbay sa disyerto, ipinakita ng Panginoon ang kanyang presensya sa kanila. No? Sila ay nililimliman ng ulap sapagkat napakainit sa disyerto. At hindi lamang yon, makikita natin kung paano binuhos or binigay ng Panginoon ang mga kakulangan nila. Noong mga panahon na yon, wala silang mga pagkain at mga inumin. Ngunit dito ipinakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan. At dito sinabi sila ay nabautismuhan sa pangalan ni Moses. No? Nagpapakita na sila ay kaisa sa pamumuno ni Moses. At hindi lamang yon, sila ay nakainom ng spiritual na tubig mula sa bato na sumusubaybay sa kanila. At ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo ayon kay Pablo. Na noon pa man ay ang Panginoon ay sumasa kanila na. Ngunit bakit ganun na lamang na napakadali para sa kanila na talikuran ang lahat ng pagpapalang ito? Matapos nilang maranasan ang lahat ng kabutihan ng Panginoon, mas pinili nila ang gumawa ng Diyos-Diyosan. Matapos nilang makita ang kapangyarihan ng Panginoon, patuloy pa rin silang nagko-complain sa ating Panginoon. At kung ano-ano na lamang ang binabanggit nila sa Panginoon. At dahil dito, hindi natuwa ang Panginoon at dito sinasabi na sila ay pinarusahan. Alam nyo, hindi lang yan simpleng parusa. Sila ay namatay sa disyerto. Marahil magtataka kayo, bakit ganun ang nangyari sa kanila? Sila ay sumampalataya. Bakit sila ay namatay pa rin? Akala ko ba kung sino man ang sumampalataya sa Panginoon ay hindi na mamamatay? Bakit ang mga Israelita ay namatay pa rin? Alam nyo mga kapatid, dito natin makikita kung anong klaseng pananampalataya meron ang mga Israelita. Kung sila nga ba ay may tunay na pananampalataya o sa simula lamang sila nagkaroon ng pananampalataya. Alam nyo, kung titingnan natin ang Jude chapter 1 verse 5 or Hebrews chapter 3 verse 19, dito sinasabi na maliwanag na hindi sila nakapasok sa pangako, lupang pangako. Maliwanag kung bakit sila ay namatay. Sa kadahilanan na sila ay may kawalan ng pananampalataya.
Hindi sila nagtiwala sa Panginoon. Sa simula, nagtiwala sila, ngunit matapos sila maligtas sa pagkaalipin, no? Hindi pa sila nakakarating, hindi pa nila nakakamit ang lupang pangako, makikita natin doon sa buhay nila na tunay na walang pananampalataya. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi umiibig sa kasalanan. Ang tunay na pananampalataya ay may katapatan sa Panginoon, na ang Panginoon lamang ang buhay nila at hindi na sila babalik muli sa kasamaan. Pastor, ibig ba sabihin yan, pwedeng mawala ang aming kaligtasan? Akala ko ba ang sino mang kumilala na kay Kristo, wala ng paghahatol na magaganap? Akala ko ba kung tinanggap mo na si Kristo sa iyong buhay, ay may kasiguraduhan na kaligtasan? Mga kapatid, ang katanungan dito, anong klaseng pananampalataya ang meron tayo? Alam nyo ba, ang pananampalataya na sinasabi sa Biblia ay hindi lamang yung sa simula ka maniniwala at tatalikuran mo ng Panginoon. It is a continuous action. He who believes in Him. Sa wikang Griko, it's a continuous action, no? Patuloy kang sasampalataya sa Panginoon. Dapat ang ating pananampalataya ay may katapatan, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, kung tayo ay patuloy na nagkakasala, hindi natutuwa ang Panginoon at hindi niya to hahayaan na magpatuloy na gawin natin ang mga masamang gawain na ito. Sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 21, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Panginoon. Mga kapatid, ang mensahe na to ay para sa mga taong hindi tunay ang pananampalataya. Pastor, ibig sabihin nun, pwedeng mawala ang aming kaligtasan? Mga kapatid, hindi ko sinasabing pwedeng mawala ang kaligtasan mo. Kapag ikaw ay nakay Kristo na, hindi mawawala ang kaligtasan mo kung tunay ang pananampalataya mo kay Kristo. Pastor, paano kung tunay na naniniwala ako na siya talaga yung Kristo, siya talaga yung Panginoon, ngunit ako ay nagkasala pa rin? Mga kapatid, sinasabi sa Hebrews chapter 12, verses 5 to 6, baka nakalimutan nyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang paghinaan ng loob kung sinasaway ka niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang mga itinuring niyang mga anak. Mga kapatid, kung tunay ang ating pananampalataya at tayo'y nagkamali, tayo ay makakatanggap ng disiplina ng Panginoon. Ginagawa niya ito dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ayaw niya tayo na na mamuhay sa kasalanan. Nais ng Panginoon na siya ang maging buhay lang natin. Mga kapatid, bakit pa natin hihintayin na tayo ay maparusahan ng Panginoon? Alam naman natin na ang paggawa ng kasalanan ay may kabayaran na o may kapatawan na parusa. Bakit ipagpapatuloy pa rin natin ang gumawa ng kasalanan kung tayo ay mapaparusahan ng Diyos? Bakit hindi na lang ituon natin ang sarili sa ating Panginoon?
Mga kapatid, ito ang ating pangalawang mensahe sa araw na to. Hinihikayat ko ang lahat na mas naisin natin ang Diyos kesa sa kasamaan. Maliwanag na sinasabi ni Pablo dito. 1 Corinthians chapter 10 verses 6 to 10. Ang mga bagay na ito ay nagsisilbing halimbawa sa atin. No, ibinigay itong nangyari ang mga ito bilang halimbawa sa atin upang huwag tayong magnasa ng masasamang bagay katulad nila. Verses 7 to 10, sinabi dito, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginagawa sa kanila gaya ng kasulatan. Okay? Huwag kayong sumamba. Okay? Huwag kayong pumuri sa iba. Okay? Ang Diyos lamang ang ating sasambahin at pupurihin. Huwag tayong makiapid, no? Huwag kayong gumawa ng mga anything sexual immoral. Okay? Verse 9, huwag ninyong subukin ang Panginoon. Don't test God. Tulad ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't sila ay pinuksa ng mga ahas. Huwag din kayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't sila ay pinatay ng anghel ng kamatayan. Mga kapatid, ating pag-aralan, tignan natin ang ating puso. Ano ba ang ating puso? Ano ang inaasam-asam ng ating puso? Yung dating kinagawian pa ba natin? Yung mga dating nagpapasaya sa atin nung malayo pa tayo kay Kristo? O ang puso natin ngayon ay nakahanap ng kasiyahan sa ating Panginoong Hesukristo? Isa sa mga kadahilanan kung bakit napakadaling mapuksa or matem ang ibang kapatiran natin sapagkat hindi pa nila kayang bitawan yung dating buhay nila. Alam nyo mga kapatid, kung tayo ay kay Kristo na, tayo ay binago na ng Panginoon, wala na ang dati nating buhay. Dapat ang buhay natin ay na kay Kristo na. Siya dapat ang kasiyahan natin. Alam nyo mga kapatid, kung nandyan pa rin, hindi natin inaalis yung inaasam-asam natin sa buhay, dyan tayo madadali ng kalaban. No, dyan niya tayo kikilitiin. No? Hanggang sa mabuhay muli ang kasamaan na ito. Hinahikayat ko mga kapatid, na mas naisin natin ngayon ang kabutihan ng Panginoon, mas naisin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Alam niyo ba, isa sa mga hinahangaan kong pastor ay si Reverend John Piper. Marami sa atin dito ang nakakarinig ng kanyang buhay. Alam niyo ba, sabi niya noon, marami siyang inaasam-asam sa kanyang buhay. Nag-aasam siya ng yaman sa mundo. Okay? Marami siyang inaasam na mga bagay na makakapagpaligaya sa kanya. Ngunit nung makilala niya si Kristo, no? Siya na ang naging sentro ng kanyang buhay, siya na ang nagpapaligaya ng kanyang buhay. Kaya kung titignan niyo yung website niya, Desiring God, no? Para sa kanya, yun na yung buhay niya ngayon. Yun yung inaasam-asam niya. More of Jesus. More of Christ in my life. More of His righteousness. More of His presence. More of His joy. Yun ang inaasam niya. Mga kapatid, kung yun ang inaasam natin sa buhay natin, no? Hindi ba't mas maganda pa ang buhay natin ngayon? Sabi niya, ito yung nais ko, maluwalhatian ang Panginoon at naluluwalhatian lamang ang Panginoon kapag tayo ay nasisiyahan sa Kanya. Mga kapatid, nasisiyahan ba tayo? Masaya ba tayo at nandyan na yung Panginoon sa buhay natin? Yun na ba yung ligaya ng buhay natin? Yung presensya ng Panginoon sa buhay natin? Mga kapatid, sana
Yun na yung maging joy natin. The presence of God. No? Hindi ito kayang palitan ng anumang yaman sa mundong ito. Alam niyo ba mga kapatid, meron akong bina-Bible study, no? May mga kumpanya, palagi kong ibinabahagi ang aking buhay sa kanila. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, alam nyo, nagkaroon ng maraming pagkakataon sa buhay ko. Ngunit 2 years ago, merong isang pagkakataon na dumating na tukso sa buhay ko. No? May isang napakayaman na businessman, no? Sinabi niya, Alan, kalimutan mo na yung pagpapastor, okay? Ikaw na mag-manage ng business ko, 20%. No? 20% ng kita sa'yo ko ibibigay. No? Tinanong ko, magkano ba yung kita? Magkano ba kinikita mo sa isang araw? 200,000 a day. 20% is around 40,000 a day ang sweldo ko. Ikaw ang magmamanage ng lahat ng property ko, no? Yung mga subdivision, ikaw magmamanage 5% sa'yo. Ngunit mga kapatid, mas pinili ko pa rin na magbahagi ng salita ng Panginoon dahil nais ko malaman ng marami ang buhay na meron ako kay Kristo, ang buhay na binago na ni Kristo, ang buhay na may kaligayahan sa presensya ng Panginoon. Aanuin ko ang yaman ng mundong ito kung wala ang ligaya ni Kristo sa buhay ko. Mga kapatid, dapat mas mapuno tayo ng presensya ng Panginoon, mas naisin natin ang Panginoon upang hindi tayo mahulog sa tukso. At ang ikatlong mensahe ko para sa araw na to ay kinakailangan manindigan tayo sa tama nang hindi tayo mahulog sa tukso. Minsan ako ay nanonood ng YouTube, no? At may nakita kong isang TikTok influencer or YouTube influencer, no? Nandoon siya sa bingit ng bundok, no? Nandoon siya sa boundary ng bundok na 'yon at gusto niyang magkuha ng picture. Yung mga kaibigan niya sinasabi na, huwag kang pumunta diyan, delikado. Okay? Hindi, kaya ko 'yan. Magaling ako, matagal ko nang ginagawa 'yan. Alam niyo ba ang nangyari? Nahulog siya sa bangin at yun ang dahilan ng kanyang ikinamatay. May mga iba kapatiran, no? Nahuhulog sila sa tukso dahil naniniwala sila na hindi sila kayang maapektuhan ng tukso. Hindi ako kayang tuksohin. Hindi ako matitinag ng anumang klaseng tukso. Mga kapatid, sabi ni Pablo, sabi niya, kung inaakala mong matatag ang iyong pagkakatayo, ay mag-ingat ka, baka ikay mahulog sa kasalanan. May mga kapatiran na sobrang bilib sa sarili, sobrang kampante, na akala nila hindi sila kayang tuksuhin ng iba. Mga kapatid, kung ikaw ay nananatili sa ganong sitwasyon at ang tukso ay palaging nasa iyong paligid at ikaw ay hindi lumalayo, malaki ang posibilidad na ikaw ay matukso. Yung kaibigan ko, mga kapatid, sila ay nagsimula lamang sa biruan, kwentuhan, no? Hanggang sa dumating sa may mga patapik-tapik, no? Tatapik-tapik, hanggang sa nahulog ang kanilang loob, hanggang sa may nangyari sa kanila. Huwag nating gawing biro o maliitin ang tukso, mga kapatid. Kinakailangan marunong tayong lumaban. Huwag tayong magpakampante. Naubusan ako Tagalog. Okay? Gaya ni Pedro, no? Si Pedro sobrang bilib sa sarili, no? Sabi niya, hindi ko tatalikuran yung Panginoon. Can you imagine during that time?
tinalikuran niya ang Panginoon. Kahit mga malalakas na tao ay kayang magapi ng tukso, gaya ni Haring David. Marahil marami kayong mga kilalang mga theologians, mga pastor, no? Akala natin ay hindi sila madadaig ng tukso, ngunit sila pa rin ay nadaig ng tukso. Mga kapatid, manindigan tayo sa tama. Kung alam natin talagang mali, iwasan na natin, layuan na natin. No, huwag tayong magkampante sa ating sarili. At ang huling mensahe ko ay magpasakop tayo sa ating Panginoon. Okay? May mga nakakapagsabi, Pastor, ang hirap No, hindi ko kayang labanan ang tukso. No? Ngunit dito sinasabi ni Pablo, no, walang tuksong dumadating sa inyo nang hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya pahintulutan na kayo ay tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Mga kapatid, walang tukso na mahirap. Lahat ng mga tuksong nararanasan natin ay common sa lahat ng tao. Hindi natin masasabi na mas mahirap yung tukso na pinagdaraanan natin kaysa sa ibang tao. Ang problema lang dyan, mga kapatid, how we respond sa temptation. Tayo ba ay nagpapadaig sa tukso? O tayo ay nagsasubmit sa ating Panginoon? Mga kapatid, ito yung magandang balita sa atin. Sapagkat hindi hahayaan ng Panginoon na tayo ay matukso na hindi natin kayang labanan. Ang Panginoong Diyos ay nandyan para sa atin, nandyan sa tabi natin. Hinding-hindi niya tayo iiwan, lalong-lalo na sa mga panahon na tayo ay nakikipaglaban sa kasamaan. Mga kapatid, nandyan ang Espiritu ng Diyos na gumagabay sa atin, nagre-rebuke sa atin, nagko-correct sa atin, nagtatama sa atin, nagpapalakas sa atin sa mga panahon na tayo ay tinutukso. Ngunit mga kapatid, nararapat lamang na tayo ay magpasakop. Yun dapat ang desisyon na gagawin natin. Sabi ni Pablo sa Galatians chapter 5 verse 16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Huwag nating bigyan kahit kaisang titing na tayo ay makontrol ng ating pagnanasa. No? Kundi magpasakop tayo sa ating Panginoon. Kung tayo ay kinokorek, maging sensitibo tayo, makinig tayo sa ating Panginoon. At yun ang paraan upang malabanan natin ang tukso. Mga kapatid, upang malabanan natin ang tukso, kinakailangan matuto tayo sa pagkakamali ng iba dahil sa kanilang kawalan ng pagtitiwala, sila ay naparusahan. Kinakailangan mas naisin natin ang Diyos kaysa sa kasamaan. Kinakailangan manindigan tayo sa tama nang hindi mahulog sa tukso. At higit sa lahat, kinakailangan magpasakop tayo. Submit to the Spirit of God. Magpasakop tayo. No? Kung gagawin natin to, malalabanan natin ang tukso sa buhay natin.